Magandang araw mga kapatid. Ang ating paksa ngayong Marso 2025 para sa ating sangay pagpupulong ay pagdadala ng pag-asa sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang ating mga layunin sa pagtatapos ng session, inaasahan na ang mga kalahok ay maunawaan ng katotohanan na ang mundo ay nangangailangan ng pag-asa. Yakapin at isabuhay ang mga halagahan ng pag-asa. Mangako na maging tagapagdala ng pag-asa sa iba sa pamamagitan ng aktibong pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sa taong 2025, ipinahayag na Santo Papa ang isang taon ng jubileo sa simbahang Katoliko. Isang kaganapan na nagaganap tuwing ika-25 taon. Sa temang mga peregrino ng pag-asa, hinihikayat ang mga mananampalataya na magsimula sa mga lakbay pagpapatatag ng pananampalataya o pilgrimage, pagsisisi sa nagawang mga kasalanan, pagpapatawad sa iba, at pagpapanibago ng espiritual na buhay. Bilang MFC, tayo ay tinawag na mag-ebanghelyo. Gaya ng sinabi sa ating tipan, magiging saksi sa mundo ng pag-ibig ng Diyos. Hangad nating aktibong mangaral at magpahayag ng ebanghelyo at gumawa ng misyon habang binabahagi natin ang mensahe ng pag-asa sa iba. Ang mundo ngayon ay desperadong nangangailangan ng pag-asa. Sa panahong minarkahan ng kawalan ng katiyakan, pagkakawatak-watak, at pagdurusa, ang mga tao ay naghahanap ng isang bagay na mas dakila na kakapitan. Isang bagay na nagdadala ng kahulugan, layunin, at kapayapaan. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na maging tagapagdala ng pag-asang iyon na nagbabahagi ng pag-ibig na Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang pag-asa ay hindi lamang isang pakiramdam o mapangaraping pag-iisip. Ito ay isang malalim, hindi matitinag na tiwala sa mga pangako ng Diyos at ng kanyang presensya sa ating buhay. Ito ay isang pag-asa na nagpapabago ng mga puso, nagpapagaling ng mga sugat, at nagdadala ng liwanag sa pinakamadilim na lugar. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo, meron tayong natatanging pagkakataon na ialok ang pag-asang ito sa iba. Magpatotoo sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos at anyayahan ng mga tao sa isang relasyon kay Kristo nang pinagmumulan ng lahat ng tunay ng pag-asa. Sa isang mundong nangangailangan ng pag-asa, tayo ay tinawag na aktibong isabuhay at ibahagi ang pag-asang meron tayo kay Kristo. Ang ating mga salita at gawa ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na makita ang higit pa sa kanilang mga pakikipaka at hanapin ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa isang buhay kasama ang Diyos. Sa pamamagitan ng halimbawa ng ating pananampalataya, maaari nating dalhin ang pag-asa na lubhang kailangan ng mundo. Gaya na sinabi ni Papa Francisco, tayo ay tinawag na paypayan ng apoy ng pag-asa na tumutulong sa iba na makahanap ng lakas at katiyakan sa pamamagitan ng isang bukas na puso at malawak na pananaw. Sa espesyal na taong ito, tayo ay inaanyayahan na aktibong mag-ebanghelyo at magdala ng pag-asa sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ebanghelyo, tayo ay tinawag na yakapin ang pag-asa sa lubos nitong anyo at ibahagi ito sa iba na sumusunod sa landas ng pag-asa. Pagpapakumbaba, pagiging bukas, tigasig at pagtitiis. Ang mga halagahang ito ay gumagabay sa atin habang pinapalaganap natin ang pag-ibig at pag-asa ng Diyos sa mundo. Pagpapakumbaba. Ang pagpapakumbaba ay nasa puso ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang tunay na pagkilala sa Diyos ay ang pagkilala sa ating ganap na pagdepende sa Kanya. Kinikilala na isang mapagpakumbabang puso na wala tayo kung wala ang biyaya ng Diyos.
Ang pagpapakumbaba ay nagpapahintulot sa atin na ibahagi ang ating pananampalataya hindi bilang isang bagay na ipinipilit natin sa iba, kundi bilang isang bagay na masaya nating inaalok mula sa ating sariling karanasan. Tinutulungan tayo ng pagpapakumbaba na makinig ng may hapag, maunawaan ang mga pakikibaka ng iba, at ipakita ang ebanghelyo sa katotohanan at pag-ibig. Ang pagpapakumbaba ay nagbibigay sa atin ng kadalisayan na mga intensyon habang naghahangad tayong mamalakaya ng tao. Pagiging bukas. Ang pagiging bukas sa kalooban ng Diyos ay mahalaga sa pagdadala ng pag-asa sa iba. Maaring hindi natin palagi ang naiintindihan ng ginagawa ng Diyos, ngunit nagtitiwala tayo na Siya ay gumagabay sa atin sa mga paraan na hindi pa natin lubos na nakikita at nauunawaan. Sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, ang pagiging bukas ay nagpapahintulot sa atin na makipagtagpo sa iba kung nasaan sila, kaakibat ng pagiging bukas sa dialogo. Kapag tayo ay bukas sa plano ng Diyos, inaanyayahan natin ang iba na matuklasan ng kanyang pag-ibig, kahit na ang kanilang landas ay iba sa atin. Sa pamamagitan ng pagiging bukas, lumilikha tayo ng kapaligiran para sa mga tao na tuklasin ang kanilang pananampalataya. Ito ay isang pagbubukas tungo sa pagbabagong loob. Sigasig. Ang sigasig sa Diyos ay isang makapangyarihang motibasyon sa pamamalakaya ng tao. Ang sigasig ay isang malalim na pagnanais na makita ang iba na makatagpo ang pag-ibig ni Kristo at maranasan ang pag-asang mayroon tayo. Kapag tayo ay may sigasig sa ating pananampalataya, ibinabahagi natin ito ng may kasiglahan, kagalakan, at pagnanais na tulungan ng iba na maranasan ang nagpapabagong pag-ibig ng Diyos. Ang ating sigasig sa Ebanghelyo ay nagiging nakakahawa na nagbibigay inspirasyon sa iba na maghanap ng mas malalim na relasyon sa Diyos at nag-aalok sa kanila ng pag-asa ng kaligtasan. Pagtitiis. Ang pagtitiis ay mahalaga sa misyon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang plano ng Diyos ay nagbubukas sa kanyang panahon, hindi ayon sa ating mga schedule o inaasahan. Sa ating mga pagsisikap na magdala ng pag-asa sa iba, maaari tayong humarap sa mga kahirapan, mga hadlang, at maging pagtanggi. Ngunit sa mga sandaling ito, ang ating pagtitiis ay kumikinang. Kapag patuloy tayo nagpapatotoo sa pag-ibig ng Diyos ng may tiyaga, kahit na mga resulta ay hindi agad nakikita, ipinapakita natin ang kapangyarihan ng pag-asa sa pagkilos. Ang pagtitiis sa pamamalakaya ng tao ay nagpapahintulot sa atin na maging isang palagiang saksi ng katapatan ng Diyos at isang tanglaw ng pag-asa para sa mga nakapaligid sa atin. Bilang konklusyon, ang ating misyon ay magdala ng pag-asa. Sa aklat na A Future Full of Hope ni Sergeant General Frank Padilla, binanggit niya na ang kaligtasan at pag-asa ay hindi lamang para sa ilang individual, kundi nilayo ng Diyos na maging bukas para sa lahat. Ang mga batayan para sa ating pag-asa ay ang mga batayan din para sa hindi pagsuko sa sinuman. Kung ang Diyos ay hindi nagtatangi, hindi rin tayo dapat. Ang pag-asa ay nagbibigay kapangyarihan sa atin na mamalakayan ng tao na nag-aanyaya sa iba na ibahagi ang kagalakan ng pananampalataya. Yakapin natin ang biyaya ng taon ng jubileyong ito sa pamamagitan ng pagsisimula sa isang paglalakbay ng pagpapatatag ng pananampalataya o pilgrimage at pag-anyaya sa iba na sumama sa atin sa pakikitagpo kay Kristo. Pinapalakas ng pag-asa ang ating misyon na magpahayag ng Ebanghelyo. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag
na ibahagi ang kaloob na ito sa mundo na nalalaman na si Jesus ang pinakadakilang pag-asa. At para sa ating mga tanong sa pagninilay, paano ko aktibong madadala ang pag-asa sa mga nakapaligid sa akin sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa? Sa anong mga paraan ko may papakita ang mga halagahan ng pagpapakumbaba, pagiging bukas, sigasig at pagtitiis sa aking misyon na magpahayag ng Ebanghelyo? Maraming salamat mga kapatid at naway patuloy tayo ng pagpalain ng ating Diyos, ang Diyos ng pag-asa.